Hello mga day, maayong buntag, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programa today. Alam ko po na sobrang aga talaga at ang iba diyan ay nagtatrabaho pa but don't worry kasi mamaya recorded live naman ito. So, mamaya po pag-uusapan po natin ang isang buhay OFW at ang buhay pagsusumikap, buhay na pinili, at buhay ng pag-asa, okay? So that would be our topic later, so make sure that you're going to watch us until the end of this video. And of course, I will be talking with someone who is from Japan at sobrang nakaka-inspire talaga kasi um, these are just the opportunities that can open doors for us to come here in Japan. In my point of view, I really thought that the only thing that I can just come here in Japan is to become a tourist when I was young, and then now become a teacher. And there are still a lot of opportunities for you to become to come here in Japan. One of the interviewees that we talked last time during our Frank talks, he was a jewelry technician. Meron namang isang chef na ngayon sa Japan. At ngayon at isa naman yung isang caregiver din na si Sir Nino. And then now pag-uusapan natin deeply, ano ba yung mga ginagawa ng isang caregiver dito sa Japan? At ano-ano pa ang mga processes for you to become a caregiver? Talaga bang nurse lang ang pwedeng mag-caregiver? Yan yung mga tanong na pwede niyang i-elaborate sa ating usapin mamaya. And of course, before we're going to start, I would like to say thank you po sa lahat po ng na sumusuporta po sa ating pag-uusapan talaga natin yung buhay natin dito sa Japan. Okay? So, napakaganda yung usapin natin guys kasi caregiver opportunity. Okay? Pag-uusapan natin yun. So, without further ado, okay? Sabi niya dito sa isang panayam or sa pag-check ko sa kanyang profile sa caregiver blog, sabi niya dito, a nurse daw siya. Isa siyang nurse. And then, a caregiver dito sa Japan. A housewife and an investor and everything that is challenging to her, sabi niya. So, ito yung mga katagang sinabi niya at ito yung mga katagang nakita ko sa kanyang mga postings, mga nakaka-inspire, buhay isang caregiver. So, yan yung mga dapat nating subaybayan sa ating live streaming. Of course, without further ado, okay? Buhay mo, ikwento mo. Hello po! Hello po, magandang umaga. Ano ba? Tanghali na tayo ngayon or hapon or gabi sa ibang bansa. Good day sa ating lahat. Good day Every po sa day is a good lahat. day. All right po. So please introduce yourself po sa mga hindi pa po nakakilala sa atin. Ako po si Pinky. You can call me Pinky or my YouTube channel is Yoshimi Yuki. You can subscribe if you want. And ayun, nandito ako sa Japan as a caregiver. Yun. Saan po tayo sa Japan? I'm living in Yobuken. If you near in Kobe, yan, mas malapit sa amin. And you can meet me if you want. Nice to meet you. Wow, sobrang napaka-welcoming talaga ni Ma'am Yoshimi. Yung Yoshimi po, saan po yan? Yan po yung last name natin or? No, sir. This is the name of my husband, my daughter, and my name. It's a combination of your family. Wow, napaka-inspiring naman yan. So, nasabi niyo po na nandyan po kayo malapit sa May Osaka sa Japan. Now, the question is, saan po tayo nakatira sa Pilipinas? Actually, we are living in Bulacan. Before, we are living in Quezon City and nakakuha ng bahay, lupa, ganyan. So, we're transferring in Bulacan. So, yun. Wow. So, talagang introduction pa lang talagang gano'n na, bahay, lupa at
Ano ba? Walang... Hindi. Yan mo sa akin yun. Actually, sa sister ko yun. Yun lang. So that's a good thing Mali kasi pa kasi ako nung nag-transit yung sa nagtutulungan. Bulacan. So, yun. I see. So yung sa Bulacan po, do you still consider it as your parang address sa Philippines or meron na po kayong Permanent address ko usually siya sa Philippines. I see. With my father, mother. Mother kasi wala na kasi. So, father na lang and with my brothers. Nandun na lang yung mga kapatid ko, yun. Ilang years na po tayo dito sa Japan? I'm living for almost 14, 15 years. Wow, 14, 15. Ako, mahaba-haba na rin mga 2 months. Okay lang yan. Mga alakala mo 2 years, no? 2 months. Challenging yan. Alam ko na talagang tawag dito ma-consider mo or alam mo na yung mga pagdadaanan ko, especially 2 months yan yung ginawa ko, ito yung mga challenges natin. So now the question is, mag-adjust. what was the most challenging part of staying po dito sa Japan within that year po? Yung first year niyo. First year siguro, actually kasi mahirap rin magtrabaho or maghanap ng trabaho without knowing the language itself, diba? So you need to study more hard from that language. Yon, mahirap kasi lalo na kapag walang communication from other Japanese kasi you can study your own but you can communicate to other Japanese. Parang useless siya. So, you need to communicate to other people na lang din. Kung may mga friends kayo na, mga Pilipino, tanong kayo, much better to ask. Buti na lang may ginawa ko. Ganun yung ginawa ko before na sabi ko, ano tawag dito? Nagtanong ako ng tanong, ano yung mga basic na para pwedeng i-paragraph yung words dun sa yung alam mo yung mga shimasu, shite kudasai. Okay, that's common. Shimashita. Ayun, yung mga yung basic na talagang nag-focus ako. So parang yung pinaka-challenging na part talaga sa pagpunta dito sa Japan is the language, no? Napaka-obvious ng barrier na yan. Kahit ako, sobra talaga. But anyway, let's pagbalikan natin yung buhay muna natin sa Pilipinas. So, I believe sa Bulacan din po kayo nag-aaral. So, pag-usapan natin yung kahit maikling storyline lang natin dito doon sa Pilipinas. How's the study, yung pagpunta natin sa school, mga ganon, ano po yung mga anong university, mga ganon. So, please share your story. Ayun. Ako po, nag-college po ako nung ang dami ko mga schools na nilipatan. Wow. Okay. It's a long story. Pero nag-graduate po ako sa Our Lady of Fatima. Yan. Fatima University at Valenzuela. Hello po sa mga taga-Fatima. Hello po. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo. Baka naman. Yan. I graduated. Then, after graduation, hindi na ako kasi may reviewing for exam. So, hindi na ako nag-self-study na lang ako para limit sa anong program po yun? What program po yung board exam of nursing. Okay. So meron kasi sa Fatima na marang internal reviewing. So doon lang ako nag-base. Hindi na ako lumabas kasi meron namang ibang mga estudyante na lumalabas talaga ng ibang school to review the board exam. So yun. So si Ma'am pala ay isang graduate ng nursing at Bachelor of Science of Nursing. And okay, Bachelor of Science in Nursing. Yes. So nakapag-practice po ba kayo ng nursing sa Pilipinas or ng pagiging nurse? I'm so sorry. Yung choice of words ko talaga. Actually, nung after ng passing of board exam, di pa lumalabas yung license ko. Nasa pa siya eh. Ginawa ko lang noon. Nasa newspaper pa siya.
pumunta ako doon sa community, your office, yun. Mm. Pasa ko ng requirements na pumasa ako, yun. Tinanggap naman nila ako, and I'm working as a staff nurse in hospital na San Jose del Monte, Bulacan. Yan, shout out sa Shout out din po sa inyo. Yan, sa mga mababait kong mga, mga supervisors, yan, sa mga doctors. Thank you so much kasi nakatulong kayo sa improvement ko for being a nurse. Yan. And then, yun, nagtrabaho ko 1 year. So, nagtatrabaho na po kayo 1 taon sa Pilipinas. And para sa iyo is, it really helps you to really practice what you have learned talaga yung paano magiging nurse. Now, paano nagbukas yung opportunity to go abroad? Was Japan Actually, first option? Ganon. Hindi. Actually, wala naman akong idea na makakapunta talaga ako dito. Okay. And then, my sisters, ayun, meron siyang kakilala na hapon. Yun, yun. Pag-asawa naman ako. And then, my first marriage, yun, hindi naman nag-lead. So, this is my second marriage na. Okay. So, yun. And then, yun, tuloy-tuloy na. Until now, siguro naka 12 years na rin kami. Congratulations. Being husband and wife. Yan talaga pinakamaganda. Yun yung pinaka-happy talaga kahit anuman, kahit saan man tayo sa mundo. Finding someone that can really support us with whatever we're doing. Yan yung pinakamaganda talaga. 12 years? Sana all. Yes. Yes. And I have kids. One kid lang. Yan. Nasa 12 na siya. And junior high school. At nasa Japan po siya. Yes. Yung kasama niyo po. Japanese. Wow. So, yan, pag-uusapan natin yan mamaya. How does a Filipina adapt being in Japan and has to adopt a Japanese culture, especially if you're a mom? Kasi, yung mga anak naman natin, wala namang Filipino international school dito, di ba? Yung parang Pinoy lang. Dapat talaga they really have to embrace the culture of Japanese schools, di ba? So, mamaya pag-uusapan natin yan. Now, let's talk about first yung pag-open ng caregiving opportunities. Ano po yung proseso? Kasi, ang alam ko po, yung iba, kapag nakakapunta sa ibang bansa, especially in Japan, they really have to do schooling visa, ganon. In your case po, ano po yung mga pinagdaanan at what are the challenges that you face and overcome po sa processing po? Ako kasi, hindi naman kasi ako dumaan talaga sa process ng JPEPA. Yes. Kasi kinasal naman ako sa Pinas, then nakapunta na ako. Same time, dito na rin ako nag-divorce, dito na rin ako nasal ulit. So, dito na ako nag-continue magtrabaho. So, yung pag-caregiver nyo po, yung what was the caregiver, most... it's related to my job before as a nurse kasi it's related in medical field. So, ayun, nai-compare ko yan. Although hindi naman siya, the work is not similar to the nurse kasi iba kasi ang trabaho ng nurse, iba rin ang trabaho ng caregiver. Kasi sa nurse, more on doctor's order, medicines, yan. Ang caregiver, more on management. Doon tayo nag-ano. How to handle patients kapag halimbawa accident, yan. Kung paano siya pakainin, doon tayo nagpo-focus sa caregiver. Ayun po yung trabaho ng caregiver dito sa Japan. What is the most challenging part or job ng caregiver? Kasi alam ko na you really experience ng nurse, di ba? Alam mo din yung... Almost, siguro mga 10-11 years na ako nag-caregiver sa Japan. And siguro challenging, kung mahal mo talaga trabaho mo, you can enjoy your job. Kahit ano pa yan. Kahit mapa ibang trabaho pa, basta if you love your job,
you can do it, continuously. Totoo. Kasi ako ganun yung naramdaman ko eh. For almost 10 years, ito yung ginagawa ko. Wow! Parang calling niyo po talaga na Yes, nasa oo. field po na Oo. talagang patience and you, mga ganun. Mm. So, the next one that I want to know, since you've mentioned that may anak na po kayo, mga ganun. And being a Filipina and being a Filipino, even if we don't want to show it to the world, nakikita at nakikita yan, Like, for me, lalong-lalo na ako, 2 months pa ako dito. So, kahit naglalakad lang ako at may Filipino na ako nakasalubong, may Filipino ka ba yan? Mga ganon, di ba? So, nakikita talaga yung pagiging Pilipino natin at as much as possible, we try to inject, kahit nag-a-adapt tayo, we still inject our perspective as a Filipino po. Now, paano po kayo, ano po yung description nyo sa sarili nyo as a Filipina living in Japan and has to adapt Japanese culture, especially in nurturing your kid po? Ito, kasi, basta enjoy lang. When you have kids naman, kahit Filipino pa yan, or Japanese, same lang rin ang pagpapalaki. Pero kasi, dito kasi, yung mannerism nila, discipline nila is talaga, fix talaga yun. Kahit sa school nila, kung ano yung tinuturo. Kasi sa atin, iba kasi sa atin sa Pinas, di ba? Kapag yung tinuturo ng school sa Pinas, dito sa Japan, ibang-iba talaga. You have to be disciplined. Tapos yung manner nila. Makikita mo naman yun sa kung paano sila mag-approach sa ibang tao. Makikita mo mga Japanese. So, adaptation So, siguro. na-adapt yun na din po ba yung mga paggawa ng mga lunchbox na ganon, yung sobrang cute talaga. Talaga po. Ako dati ginagawa ko yan. Ngayon hindi na yung, alam mo, the best thing you do para hindi tayo mahirapan as a parents. Kasi usually mga ganyan ng mga ginagawa ng mga Japanese naman. Kasi wala na tayo talagang time. Yes, Dito sa totoo. Japan na nagpagtrabaho both parents. Kasi gano'n rin kami ng husband ko. Both parents are working. Tapos, yun, wala ka rin katulong. Sorry po. Kung may katulong na, much better to do, easily, di ba? So, yun. Siguro, advice ko lang, bumili na lang kayo ng mga frozen. Meron kasi mga frozen tayo na mga binibili sa mga groceries natin. So, you can buy that para, madali na lang yung preparation. Microwave na lang. Dati, hindi nila put something you want na lang sa food. O, basta may mga, siguro, mga vegetable foods, which was much better. Tapos, if you have time, you can create your own naman. Much better. Kasi, nakakaingan na talaga mag-prepare ng obento box. Obento pala tawag nun. Oh, yes, obento tawag nun. So, yun. If you have time, kung wala ka naman talagang ginagawa, you have to be focused to your kids na lang, much better. Kasi, if you are working, wala ka nang magagawa sa buhay mo. You have to prepare your own. Hindi mo na magagawa yun. Kasi sobrang busy. So balikan po natin, of course, being a mom is always challenging kahit ano pang status ng buhay at kahit saan man sa mundo, Yes, di ba? It's yan. always challenging, Kasi especially na standards yon as a mom. Kasi hindi naman tayo, kapag nag-work na, ibabaliwala lang natin yung kids natin. Hindi naman po pwede. Siyempre, as a mom, you have to be responsible to your kids. Totoo. At yan yung mga modernong ina. Nagtatrabaho din, di ba? Oo. Kung wala Pero mang kasi trabaho. dito sa Japan, kasi dito sa Japan, wala tayong katulong, walang mag-help sa atin na yung gusto natin yung help rin ng iba, hindi rin natin masasabi, di ba? Not unless you have to invite your family here and yun, para Let mag-help them help you. Yes, Kung kaya, di ba? Bakit hindi? Nakakapasyal pa sila sa ibang bansa, di ba? May day off pa sila almost every day. Oo. Di ba? Yun yung mga gusto talaga nating gawin, but there are limitations because napaka-challenging talaga ang pamumuhay sa ibang bansa. Dito kasi sa Japan, you have to manage your time. Lahat, even you're working, halimbawa,
for example, your kids is going at 7:30 to 8 to 9, gano'n. Depende kasi sa if your kids in Yocheng, yung mga nursery, kinder, may mga ganyang stage kasi yan. So, you have to adjust. Then, time and adjustment talaga. Kailangan ang isang ina dito sa Japan. Kahit naman sa ibang lugar, ganun din. Totoo. Yung mga, di ba sa Pilipinas, ako nakatira ako sa Pilipinas, much longer. Time management is also very important. How much more to a fast-pacing country. Di ba? Talagang madalian lahat. Pag tumatakbo sa train station, mga ganun. Talagang, di ba? Mga ganun. Sabi ko, ba't tumatakbo? Akala ko talaga may sunog. Wala na kasi oras. Yung first time ako dito, ako, minsan nadapa pa ako kasi wala nang time. Tapos di ko na sinabi sa company ko na nadapa ako. So, wala na, notice mo talaga. May buti nakapaglakad pa ako. Oh my God. Diba, ganyan experience tayo dyan. We have to be very careful, okay? So, kahit na ganun yung mga actually, nagagawa ko din yan. Hindi naman sobrang dapa. Yung mga takil po ba? Yung parang nagganon ako. Tapos, hindi ko pa alam na yung soyka ko pala, wala nang laman. So, pag, di ba, nagmamadali. Tapos, merong Oo, wala na. Kasi dito, ang difference ng Pilipino, kasi tayo may Filipino time eh. Sa kanila, time is gold talaga. You have to go to your work as much as possible. Appointment. For the time, yan. So, tayo lang ang nagiging. Pero I think naman, like, if only we have the good transportation system sa Philippines, I think yung Filipino time na yan, sobrang ganda siguro. Kasi, hindi rin. can actually, para lang sa akin, nasa tao din, pero, ay, yung pag-aga ng gising, mga ganon, di ba? Meron naman ganon. Meron naman din kahit sa mga Japanese, meron din mga ganon. Isa na rin sabi ni Sir na transportation. Kasi sa transportation, sobrang traffic, ganyan. Unpredictable. Oo, yes. Dito kasi, fix na ang time. Halimbawa, you have to get into bus, yan. May time limit na siya. So, get off to that time, ganon siya talaga. May time schedule din tawag doon. Tama. So, isisend ko na lang yung screenshot, tapos malalaman na ng ka-meet up ko kung anong oras talaga ako darating sa malapit sa station. So, sobrang nakaka-appreciate. You can assist naman yung yung time frame ng halimbawa 5 minutes nandiyan na ako, ganun. Totoo. Pero kung ako yung mag-drive, siguro dapat mag-times 2 sila. Nakaka-drive ka, sir. Kasi ang nakakalito yung yung direction ng pag-drive. Kaya nakapag-drive kasi dito. Opo, may sasakyan naman. So, minsan nagpa-practice ako. Kasi iba kasi handle ng di ba, ang driver seat ng Pinas sa Japan. Totoo. So, tapos and then yung way yung pa iba. illusory projection niya, yung parang left and right. So, sobrang nagdadrive ako minsan, tapos tama naman yung ginagawa ng ibang car, pero feeling ko, bakit niya ako pinupuntahan? Ako pala may mali. Diba? So, yun yung mga experiences that most of us are actually experiencing, diba? So, yung pamamalagi niyo po sa Japan, how do you see yourself? Is it your country na gustong-gusto mo na manatili habang buhay, or it's a country that you can actually just save with your family and then sooner you will be going back to the Philippines, mga ganun po? Ako kasi hindi ko kasi masabi, lalo na kapag may anak ka, you have to focus your family first. And then siguro later on, siguro kapag kinasal na anak ko, gano'n, doon mo lang pwede ba ako mag-stay ng Pilipinas? Sabi ko naman kasi sa anak ko, once na lumaki ka at gusto mo kung alagaan. Diba? Kapag matanda na tayo, gusto natin nalalaan natin. Kapag hindi mo ako naalagaan, sa Pinas na ako. Kapag alagaan mo, mag-stay ako dito.
Yung parang masasabi mo, wag mo na lang ako ilagay sa home of the aged. May mga pamilya naman Ako, kasi sa Pilipinas. sinasabi Oo. ko sa kanya. Kasi ako Mm. na-experience ko rin naman yung makikita mo sarili mo na inaalagaan. The Mm. way na, yun yung trabaho mo. Yes. So, ganun po, Oo, yun 'di ba, yan pag-uusapan po muna natin yan kasi yan. sobrang napaka-interesting talaga niyan. Tayong mga mayroong mga permanent residents talaga is like we can actually stay in Japan for good, 'di ba? So, the challenge Mga, there, that's a good opportunity when you're young. But when you're getting older, yung culture kasi nila dito is like, my responsibility is my life. Yung responsibility ko sa pamilya ko is actually my choice, 'di ba? So, ganun po na culture and you cannot defy or you cannot paano ba? Hindi mo masasabi na, "Uy, mali yung ginagawa mo anak, dapat alagaan mo ako," because that's the culture that they grow. At hindi maintindihan ng mga kasama niya kapag gagawin niya 'yon at hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil lang sa pag-aalaga sa mami, 'di ba? And that's something that, ang hirap tanggapin sa akin lang, pero naiintindihan ko because that's the culture, that's the tradition, that's the economy works in Japan. iba kasi ang ang culture ng Pinas sa Mm. Japan. When it comes to Pinas, siyempre family type tayo. Nandiyan yung Tama. grandparents, okay, mother natin. At the same time, nandiyan yung mga kapatid natin. Pati special yung mga anak natin, di ba? So dito kasi, yun nga sabi ni Sir na if you have a family mo lang. Focus on your family only. Kahit may kapatid mo pa yan, family mo pa rin. Focus. So bilang caregiver and actually projecting yourself po in the future that you may be in that situation po. Kasi alam naman tayo, lahat tayo tumatanda, lahat tayo incapable of working, at lahat tayo incapable of not making money in the future. And that makes the world fair because we are heading to the same direction. We're getting older, we Kaya cannot earn money, yeah. mas better if you're working or kung genki ka pa or healthy pa yung body mo, you can work as your own. Kasi meron dito sa Japan, almost 72, I encountered caregiver, 72 years old, working as a caregiver pa rin. So, hindi kasi sila kasi ano ba yung sa atin? Kung ikaw na lang yung Retire. sabi, nagre-retire, no? Masasabi ko, Hanggat kaya genki pa. ka pa, kaya pa, nagwo-work pa sila. Kayod Kaya lang. almost of them nagwa-100, yan, sobrang Diba? exercise na sila. Actually, my lola is 100 years old with me here in Oh. my house. So, napaka ano talaga, strong nila. Naglalakad pa, nagmo-mall pa. So, yun. Yung sinasabi nila na sa Pinas, kapag matanda na tayo, yung mga anak natin yung mag-aasikaso sa atin habang buhay. Hindi dapat ganito gawin mo kasi hindi dapat nagre-rely tayo sa mga anak natin. You have to, syempre mag-ipon din tayo for the future na matanda na tayo. Kasi ganun ang culture nila dito sa Japan. Hindi sila, ultimo pera, lahat yan na nakikita. Oo. So, yun. Focus tayo sa sarili natin. As much as possible, mag-ipon tayo. Kung may mga insurance, much better get insured. Now, let's talk about more on your job naman po. Okay. Yung pagtatrabaho natin bilang caregiver sa ilang taon na po? 15? So, ayun, mga ganyan. 12 years. 12 years, di ba? So, I know that you are one of the people na parang, okay, I know what I'm doing. Of course, I will be learning on what to do this stuff continuously. But yung experience nyo po, masasabi ko na talagang veteran na sa ganong mga karon na work. But emotionally, di ba? We are human, and especially Filipinos are so emotional, when it comes to attachment. How's the experience of yung pagiging, di ba, meron tayong mga alaga sa mga facilities natin. How do you feel when, kasi ako, ewan ko ha, I can work as a caregiver kung kaya ng utak ko kasi pang nursing din yan, yung daming dapat matututunan, di ba? But I think I'm very low with emotional detachment.
You know, like I'm very easy. Parang napaka-soft ng heart ko na, what if this alaga na inaalagaan ko sa facility suddenly, you know, vanish, Wala. you know, mawawala. Oo. Ano po yung masasabi niyo po sa ganun na mga pangyayari? Have you ever experienced the same thing when you first experienced that? Yes. Oo. Meron. Ano, siguro tatagalan ng loob. Kasi, ayun yung trabaho mo eh. You have to separate your private life into your work naman, kahit naman saan. Pero yung sabi nga ni Sir na attachment, oo. Sa una, oo. Kasi, ma-attach ka talaga kasi you like your own, grandparents, grandfather, yun. Mararamdaman mo yun eh. Pero, at the end of the time, kasi, if you're working, being a professional na rin, you don't have to be attached to your parents, to your patients. Mostly sa mga ganyang Kasi, pag na-attach ka, syempre, masakit. Mahirap mag-adjust or di ba? So, oo, kapag naka-encounter ka ng ganyan, sa una, oo, ma-attach ka talaga, namatayin ako. Parang lahat na pupunta na sa utak, wala ka nang magagawa, anong gagawin mo, ganyan. Ako pa yung naging cause ng ganyan. Hindi naman. Kumbaga, siyempre, meron naman reasons bakit ka gano'n. Tapos, siyempre, may mga family din naman yan. So, yun. I-ano na lang natin sila. I-guide na lang natin sila o tawag dito. Yun. Being grieving na lang siguro. Support by grieving na siguro sa kanila. Yun. Kasi usually din sa Japan, kapag may namamatayan, 1 to 3 days lang, wala, na. Diba kasi naman dito sa cremation naman kasi usually sa Japan. So, hindi naman sila nagbuburol-burol ng 1 day lang, burol na, tapos kinabukasan. Usually mga ganun ang ginagawa. So, wala pa normal life na nila ganun. And at the end of next day, trabaho na. Ganun ang ginagawa nila. Hindi wala sa ating guys sa atin na 1 week, ibuburol, 20 days. Walang ganun sa kanila. Yung sa family, of course, they know what to do, di ba? After 3 days, even with whether they like it or not, they have to go back to their own track. They have to go back to their work. They have to go back to be very strong and be motivated working, di ba? Wala silang magagawa doon. Pero sa'yo po, as isa sa mga na-expose sa mga tao na talagang, yung mga aged people na sobrang, para sa akin kasi, I'm a very close to aged people. Like, since I was young, until now. So, parang, yan yung trabaho na I can dare to work, but I don't know if I can survive. Knowing that there is emotional detachment happening every year, every month, diba? I don't know, like, I'm a very emotional person when it comes to attachment. So, ano po yung masasabi nyo when it comes to choosing caregiving profession? Is it only open for nursing people or nurses or also available? Kasi based on the government naman, if you have 4 years, college graduate, any course naman. Kasi before, I encountered na nag-ano na rin kami before dyan sa Philippines. Kasi may company ngayon. Dati, bumalik lang ako. So, yung company ko ngayon, nag-ano sila ng mga GPA, SSW. Pero hindi ko rin alam kasi di ba napa-under ng GPA. So, yun, mag-POE, the best thing. If you want to go here in Japan, mag-POE kayo, ask for, meron man rin tayo mga private agency na accredited talaga ng Japan. Yun, para hindi lang tayo scam. So, totoo. So,
As what Ma'am Yoshimiyuki said, na tatlong tao pala yung sinabi. Yung pagbanggit ko kapag Yoshimiyuki yung tawag ko sa iyo, ma'am. Kasi hindi pa nakakaalam, Yoshimiyuki is actually a combination of her husband, her name, and also her kid. So ganon, Yoshimiyuki. So going back sa tanong ko po na the opportunity for caregiver dito sa Japan is actually open to anyone with 4-year courses. Okay. So that's a good thing. Now, as an experienced caregiver po sa Japan, alam na natin yan yung qualification na hiningi ng government. In your own opinion, what do you think an aspirant should have para magawa niya yung trabaho bilang caregiver, lalong-lalo na ngayon? Oo. Basta, kung meron ka lang kasi kung love mo talaga yung work mo, gagawin mo naman na talaga. Pero kung talaga Actually, they don't mapipilitan know, ka like, lang, they want to love the work, but they just don't know what the work is all about. Pwede nyo pang ibanggit what is the real scenario when you are really working as a caregiver. Kasi may iba kasi, I just want to go to Japan. I'm a caregiver. Care lang, kain ka. Hindi naman magiging caregiver. Dito kasi, ang caregiver talaga, kahit naman saan, actually, hindi naman relate sa Japan. Talagang, naalala ko tuloy yung movie ni Sharon. Anong caregiver. Caregiver. Ayun, kasi dito, kung i-base natin sa Pinas, actually, ang Pinas is 1-to-1. Ang ginagawa ng caregiver. Dito kasi iba. Ang ginagawa ng caregiver, in one unit, siguro, you can check the patients for 10, mga 10 in one unit. 10 patients in one unit. Wow. So, siguro meron namang techniques how to handle your patients naman. Yan, ituturo naman sa iyo yan. So, basically, you have to, yung mga responsibility na lang ng sa caregiver, siguro yung feeding. Then, pagpapalit ng diaper. And then, siguro yung pagpapaligo. Yun yung mga isa yung ginagawa namin as a caregiver dito sa Japan. Yun. From bed to, kailangan natin gisingin from bed to wheelchair, gano'n. Tapos, pwede natin higa from wheelchair to bed. May mga techniques dyan na ginagawa. Pero, i-discuss naman niya sa trabaho ko paano hindi man-discuss yung pasyente. Tapos, monitoring about yung sa patient kung kung malalaglag ba siya sa bed, you have to below the bed into floor, para hindi siya just in case magkaroon ng accident, mga gano'n. O meron naman yung mga, alam mo yung sensor, yung sensor, may mga gano'n, or call center, nurse call. Pinipindot. May mga ganito dito sa Japan. So, ewan ko lang sa ibang country, may mga gano'n, yung gano'n facility. So, yun yung mga ginagawa na nurse, pagod. Pero kung may enjoy mo naman yung trabaho mo, wala na. Kasi dito naman kahit anong trabaho natin dito, nagagawa naman natin. Kasi mga Pilipino, work harder naman na kahit anong trabaho, push pa din, di ba? So, basically, kung love mo talaga yung trabaho, you can do it naman. How about po yung... As a caregiver, kasi yun ang napipil ko kung love ko talaga yung work ko, ginagawa ako. Totoo. So, you have to learn. Change industry. Change industry na lang tayo. Ganun na lang. Hindi naman natin pwede ipilit yung katawan natin, yung mind natin na talagang stress na tayo sa work. You have to change your kasi para naman sa atin. Totoo. Yan talaga yung mga napapansin ko talaga sa mga tunay na may experience sa trabaho. Like, hindi mag-change ka na kung ayaw mo. parang na-feel ko yung... Balik pala ako sa ginagawa. Kasi meron kasi ibang facility ngayon na halimbawa kasi dito sa Japan, ayun yung mga pero kasi ibang facility na ikaw pa yung nagluluto, ikaw pa yung naghahain. May mga ganun. Oo. May
May mga ganong experience. So may Katulad mga extra ng- responsibilities Mm. pala yung iba. Hindi Pero lang, kaya ano, naman. hindi lang yung gagawin mo, pati yung reporting, halos lahat yung gagawin mo yun. Yan. Mm. 'Di ba may reporting din? How important knowing the language of Japanese po sa pagtatrabaho bilang caregiver? Ayun, ang Talagang- hirap din kasi yun you have to learn Japanese talaga kasi more on reporting siya. Although na tayo nakakapag-adapt naman tayo in a little bit, pero yung talagang reporting ang hirap talaga. So ibig sabihin Pero po, you have when it to comes ask to naman. caregiver opportunity, there's a big importance na talagang as much as possible, or I think it's a requirement for you to speak a level of Japanese po to work as a Oo, caregiver. meron kasi sila ngayon sa Pinas na they can train for 6 months yata, pero may sweldo na yata ang Tipepa ngayon. Ewan ko lang, sorry Wow. po ha, baka maano ko. Parang ganun, kasi before yung kapatid ko, kasi may anak na kasi siya ngayon so hindi siya nakapag-focus ng papunta dito. Pero nagka-caregiver siya sa Pinas Mm-mm. meron yatang budget talaga sa GPEPA. Ewan ko lang sa ibang SSW ba yan? SSWT, ITP yata, gano'n. Mm-mm. Pero usually, under ng GPEPA, meron silang mga salary naman. Pero hindi Salary. pa ganun kataas. Pero at least may Under support. naman sila. May support pa naman sila. So yun yung maganda. But it's clear already that, speaking Japanese, it's a fundamental to make your job easier. Reporting pa lang, ang alam ko lang. Hindi naman. Not necessarily you have to learn reporting naman. Kasi naman, dito sa natin, alam naman nila yung language barrier natin. Siguro, sila na rin nag-a-adjust sa atin na you have to learn naman. Kasi dito, pagdating mo naman sa Japan, you need to learn more. Siyempre, may mga kasi ang caregiver, may mga license yan. Kasi ako naman kasi, hindi pa ako nakakuha ng license talaga, pero meron akong certificate na pinag-aralan. Pero ayoko na mag-ano. Masakit sa ulo. Tama na yung lisensya tama na yung certificate, Pilipinas. okay lang. Kasi gano'n din naman ang hindi, kasi ang license sa Pinas, saka dito, difference Kung naman hindi yan. ginagamit. You have to focus on license dito much better kasi the more you have to have a license, the more na mataas ang sweldo mo. Totoo yan. So hindi talaga china-challenge ni ma'am yung lisensya na yan kahit na may malaking sahod sana. Oo, kasi may plus na isang lapad yata every year. Depende kasi siguro sa facility na pagtatrabuhan. May mga ganong facility na nagpa-plus. Or depende kasi meron kasi tayong mga part-time or full-time, meron ganun, pero hindi siya contract employee talaga. May mga ganun tayo dito sa mga freelance, mga ganyan. Meron tayong mga caregiver na ganyan. Kaya nga sabi nila, ikaw na lang talaga kung alam mo lang dumiskarte at kung kaya pa ng katawan mo, you can actually look for jobs in Japan. Especially when you speak Japanese. Talagang madaming mapupuntahan. Maraming opportunity talaga dito. Hindi lang naman caregiver ang pwedeng. Basta, you have to focus your own job muna. Kasi, siyempre, yung company na nagbibigay sa iyo ng visa. Full time. Until you go to permanent visa na. Kasi if you are permanent visa, magagawa mo lahat ang gusto mong gawin dito. Yun lang. Wow. Ang dami-dami natin napag-usapan. Parang if you're under the government, you have to focus on the contract, diba? So, yung company na nagbibigay sa inyo ng visa. So, focus muna until you have to be a permanent na lang. Siguro, ayun na yung mga advice ko siguro sa inyo. O kaya you have long-term visa, much better. So, yan yung mga bagay-bagay na dapat talaga nating tawag dito, i-face at pag-usapan tungkol sa buhay caregiving or caregiver at yung pagbuhay din natin bilang Pilipino sa ibang bansa po, diba? Basta, yun. Enjoy lang. Wala naman. Ganun din naman kapag nasa Pinas ko, wala ka naman trabaho, malit pa yung sweldo. Dito ka pala lang. Joke. So, yung Japan, try nyo rin mag-turista muna and then baka malapit muna. Kapag na-enjoy niya na yung adaptation ng culture nila, much better na adapt mo muna.
Kasi dito, sir, di ba? Ito yung bago pa lang. Siyempre, may homesick yan, na. Oo, 'di ba? Ayoko nang magsabi how Nakaka-homesick. how Yeah. homesick and how anxiety came in, but Di I think ba? alam na ni ma'am 'yan. Natural Tapos 'yan. kapag wala ka man trabaho, talagang sobrang homesick na homesick ka nun. Wala kang income. Oh, much better you have to have income na rin. Totoo, totoo. Yung pag-start ko dito, ilang araw, it's talagang kuha lang, walang naiipon. Kuha lang ng kuha. Saka dito kasi sa Japan, para sa lahat na hindi kasi madali ang paninirahan. Kahit naman sa ibang bansa. Oo, basta yun, work lang muna, then enjoy the culture na lang siguro. Every time you working, enjoy na lang yung culture, yan, labas para hindi ka ma-stress. Pero nakakaano rin ng money. Ayan, basta may budget ka, why you don't, di ba? Yung ibang vlogger dyan, di ba? Nakakapag pa ng ibang lugar, o enjoy nila kasi ang hirap talaga ng stress. Stress talaga dito. Stress, going to depression, tapos going to kill yourself. Maraming mga ganyan dito sa Japan. Yun yung mga dapat iwasan. Isa nga sa mga na-interview ko is si Sir John sa Zeiss Vlog. Sabi niya, ito lang talaga yung dapat hindi mo makalimutan kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Huwag mong kalimutan na, of course, you make your family happy, blah, blah, blah. Ang tao na dapat hindi mo makalimutang na pasayahin na yung sarili. Sarili mo. Totoo yan. Yes. Kasi, kumbaga, siyempre, nagtatrabaho tayo, napapagod tayo, mag-unwind naman tayo minsan, no? Hindi lang yung focus na sa anak, sa asawa, o sa trabaho. Minsan, labas-labas. Minsan, sabi nga nila, tatanda na nga lang tayo, hindi pa tayo nakapag-enjoy. Hindi pa ako nakapag Mount Fuji. Oo, di ba? Ako nga rin eh. Next time target natin kapag may budget. Panay, silip na lang ako. Every time lalabas ka or bibili ka nga lang, mahal. Oo. Everything is money here na lang. Ayun na lang masasabi ko sa inyo pagdating na dito sa Japan. Sobrang tight talaga ng budget nyo. Or i-budget nyo. Halimbawa, let's say for example, you have 20 kalapad na, wow, 20 kalapad. Kapag may 20 kalapad ka na, monthly, happy na, di ba? Diba? Kasi dito may mga bills tayo, you have to pay bills muna before your own budget naman muna. Pay bills yan. Unahin mo man yung mga pay bills mo sa bahay, sa kuryente, ilaw, tubig, yan ang unahin mo. Plus yung cellphone ko. Kasi kailangan niya sa natin work natin. Cellphone. Then after that, yun, tight of budget na yan sa pagkain o kaya gala-gala on savings. Yan. Last na yung savings. Ako nga minsan savings na gagalaw pa eh. Wala na ako savings eh. Kasi magagalaw mo na in food. Sa food kasi, mahirap ang food dito sa Japan. Lalo na kapag sa morning, ang mahal-mahal ng food na diba? Lalo may mga obento, sinasabi nila obento. Mahal po ang obento sa Pero kapag sa gabi, doon kayo bumanat sa gabi. Kasi may mga 50% off. Alam ko, no? Doon kayo bumanat. Para ma-save niyo ibang money niyo. Yun na lang siguro maas. Yung iba nga lang, kumakain ng itlog sa noodles na lang, okay na sa kanila eh. Pero hindi yun healthy ha. Bumili kayo ng mga pero pwedeng ganun muna hanggat kaya. Until you have your budget na, no? Di kakain-kain ka na sa labas. Tamago muna, tamag. Oo, yung talaga ng Tamaguhan ba yung tawag doon? Yung rice at tamago. Hindi. Yung ilalagay mo na lang yung Oo. Tamago kakiguhan yata. Tamago kakiguhan. Kakiguhan. Kinakain ko yan eh. Oo. Tapos natto. Usually dito kasi natto, sir, kumakain ka po. Hindi ko kaya yung amoy, pero I respect it. Pero yung ibang mga natin, kumakain daw, pero ako kasi hindi ko parang lang daw yung bago. Bago mo yung... Hindi, iba yung pagka-slimy niya. Parang hindi ko trip yung slimy things. Yung maamoy na slimy na. Alam ko naman,
na fermented siya. So, since I know that it's fermented, ayoko. Pero it's healthy daw talaga ang Totoo, nasa totoo. Ang amoy lang talaga siya. Pero perhaps after many years at talagang ganito pa rin, wala tayong trabaho, then matutunan natin makain natin. Diba? But no, kidding aside, those are the things that talagang totoo po. Like, pinagtatawanan pa natin. Hindi dahil sa nakakatawa, kundi nakakatuwa. Pero minsan kapag nagtatrabaho naman tayo, ha, if ever na magtrabaho tayo, once a month, lumabas kayo, kumain kayo sa labas. Oo. Meron nga akong meron nga tayong mga discover na may mga mura din pala pero social. Minsan lang maggamastos ka naman ng kahit 1,000, 1,500, 2,000 na lang. In your your day off. Parang hindi ka na mag-stress. Oo. Diba? So yan talaga yung mga window shopping, bili ka na rin damit. Diba? Window shopping. Isang buwan na window shopping tapos extend mo na ulit ng window shopping na another month. Another month. Kapag wala pang budget. Diba? O kaya hindi nyo naman kayang bumili sa mga mall. Meron naman tayong mga second hand dito na pwede pagbilan. Makakabili ka nga lang ng 100, 500 yan. Totoo. Ako nakakabili na ako ngayon yung mga tag 200 pesos na pants. Ganun. Meron yung ewan ko, may nakita ko ibang vlogger dito. Dumpers ba yun? Dumpers. Yung kinukuha nila sa mga basurahan. Meron gano'n. Oo. Meron gano'n. Depende kasi ako, nahihiya talaga ako sa mga basurahan. Ako dito kasi siya, parang condo unit siya. So, parang mansion kasi tawag dito sa Japan. So, pagbaba ko, 'di ba, ako lang yung lalaki dito. So, I have to bring all the stuff, yung mga garbage dun sa baba. So, no, may TV. Oh, may computer. Mga ganun. Tapos i-box na natin yan sa Sabi ko, gawin ko kaya tong content at mamigay sa mga kaibigan sa Oo, no. Pero sabi ko sa sarili ko, wag muna, wala pa tayong permanent visa, baka Hindi, ulit. Pwede naman, ulit naman. Kasi may mga sticker na po kasi. May mga sticker na, so they want to put it in the talaga. Diba yung hindi basta-basta magtapon ng basura dito. They really have to pay for them to throw a garbage. Yung mga malalaking garbage. So, ganun. Pero parang na issue na yun dati dito sa Japan namin. Talaga? Yung basura ba na tinapon mo, tapos kukunin ng ibang tao, pong mga, ewan ko lang kung mangyayari. Parang issue na yan dati. Parang nasabi naman, kapag tinapon mo na, wala na silang pakialam. Wala ka nang pakialam. Parang kasi tinapon mo na hindi naman kinuha sa bahay mo. Parang pero ingat na lang din kasi mahirap din Oo, kaya nga ayoko din. Kapag dito sa Japan, mahirap po. Much better na wala ka nang kakilala. Para you have to be safe. Oo, totoo yan. You have to be safe. Kasi hindi natin, tayo kasi foreigner lang tayo dito sa Japan. Hindi naman tayo talaga national Japanese talaga na. Hindi natin pwede i-protect yung sarili natin na may mali tayo. Hindi rin natin maano. Talagang yung pinaka-best way is just sorry, apologize, and accept, and kawin mo na lang. Wakarimasu. Diba? So, ganyan talaga. Isipin niyo si ma'am ilang years na dito sa Japan, but the only thing for her to pacify herself, to really survive Japan is accept that you are a foreigner kahit na may permanent visa ka pa, diba? So, totoo yun. Kasi meron din akong mga nabasa or yung mga nakikita na there are some Filipinos that they really put so much description of being a PR holder. Yung mga ganon. Yung parang, hindi diba? So, I was like, may mga ganon na tao pala. And actually for me, the people who accepts who you are as a Filipino forever and ever, kahit saan ka pa sa ibang mundo or sa panig ng mundo, is when you accept that hindi ka talaga magbabago. You are always a Filipino.
they become much happier. Katulad niyo po, sobrang contented that, yeah, I am a mother with this Japanese kid, with my husband, but I'm a Filipino. Like, that you have to accept that you're a foreigner. You say wakarimasen if you don't understand, like that. So, wow, ganun pala dapat. Yun yung, para sa akin lang ha, ako bago pa lang ako dito sa Japan. Sabi ko, I really have to stick on that idea that whatever I do, like kahit na mag-aral pa ako ng limpak-limpak na mga libro ng kanji, hindi talaga ako magbabago. Yeah, diba? I'm always Meron nga ako na-encounter dati. First time ko mag-work sa, mo yung ano ba yun? Ang tawag dun, parang factory. Factory ng mga obento. Tapos di pa ako marunong magsalita. Sabi ko lang, hi, wakarimashita, hindi ko alam yun. Wakarimashita. Yun yung sinasabi ko. Kahit hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila. Kasi under agency naman ako ng galing. So yun, ayun na kasi yung asawa ng sister ko na nandito din naman, Japanese. Yun yung company, nag-aano sila ng may agency, so pinasok ako, na-try ako. Bago-baguhan pa ako sa Japan, di pa ako marunong salita. Tapos ayun lang sinasabi ko, hi, wakarimashita, kahit hindi ko maintindihan, hi, wakarimashita. Yun talaga yung pinakamaganda, ma'am, no? Kasi yung kapag naaalala natin yung mga first part ng ating adventure talaga, it makes us so humble. Yung parang, ganun din ako pero survive naman. Nakakasweldo naman. Diba? So, that makes us so humble talaga na balikan yung mga time na we also face challenges. So, sobrang thank you talaga, ma'am. Ha? Lumalabas talaga yung pagka-Bisaya ko pag nagpapasalamat na. Kasi sobrang nakakataba ng puso po na meron po talaga magpapa-unlock ng mga interview na, to be honest, maybe for other people it's just like it's a show, ganun. But to be honest, it's actually my way of shortcutting, my way of learning, of living outside the Philippines. Yung para bang because of your life, I was able to open a new book and was able to learn from that book, and perhaps I could be able to learn and apply that in my own life. I hope ganyan din yung mga maipapahatid natin sa ating mga nakakapanood at yung mga makakapanood mamaya sa live natin na recording. Well, sa'yo po, I think you're also doing vlog po, diba? And you're focusing on your life as a caregiver, and hopefully you could actually tawag dito, go to her page po at malaman kung ano-ano po yung mga ina-upload niya. And this time po, gusto ko pong malaman what po yung i-expect namin sa page niyo po in the near future. I know you will be uploading in the future, so ano po yung mga plans natin sa page natin? So, yung mga yun nga, actually, hindi pa ako nakapag-focus about content. Wala pa akong masyado. Busy din talaga. Pero as much as possible, I'm focusing on caregiver. Siguro, kapag wala lang ako sa caregiver, another destination na din. Basta yun. Kasi, yun na, siguro everyday living na lang na dito sa Japan, I will focus on that. Tapos, kung ano na yung may share ko, kung merong makakakulab, like sister, di ba? Like Frank, di ba? Ang saya rin ng mga ganito setup, no? Actually, ang saya, nakaka-enjoy. In my part, Kasi, na-encounter mo yung ibang tao in other places na hindi naman malapit sa iyo, hindi mo na nakakausap everyday, at the same time, ang layo nila para makipag-usap lang sa iyo. Parang nakaka-amaze. Yan nga po din yung parang additional extra bonus na binigay ng platform na ito. Kasi sobrang nakakagaan din kasi, di ba, we always focus on our job, we focus on our family, we focus on being the best version of ourselves every day. And then now, you have a time for yourself to talk about your story, talk about ikaw naman yung bida, ikaw naman yung pag-usapan natin. That's something that we seldom encounter. Kasi most of the time, nandito lang kayo sa Japan, you need to focus your own na lang, ha? Huwag na masyadong
kasi mahirap din makipaghalubilo sa iba, lalo na meron tayong mga tinatawag na yung sarili mong kababayan, ida-down ka, may mga ganong ano. As much as possible, be focus on your own, tapos limit your, ano na siguro yung galaw-galaw, kasi okay na naman, free country naman kasi rin dito sa Japan. Basta, you need to, basta kung alam mo yung limit mo, dun na lang tayo. And then, yun, enjoy lang. Enjoy sa pagtatrabaho. Kung may mga kaibigan tayo, you can communicate na lang much better para hindi tayo isa sa Japan. At the same time, savings the most kasi di natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa Japan. So, yun. Kahit ako permanent na rin dito eh. Pero nag-i-invest ako sa Pilipinas ng mga condominium yan. Nag-i-angel din ako ng condominium para part-time to have income na rin yan. So, yun. Kaya kapag may other time ka, pwede ka naman siguro mag-part. Depende kasi sa ano yun eh. As a permanent residence naman, I work na ako sa umaga, pwede pa mag-work sa gabi. Meron ganun. Pero sa ibang company yata, ito na yata sa bawas ka nila. Or sasabihan ka na, gusto mo mag-part-time? Mag-part-time ka na lang sa ibang sister company natin. Sa kanila pa rin. Diba? Not at least na So those are the things that we can encounter a life of a Filipino living in Japan, permanent holder, with feet always touching on the ground. That's are the most important and good characteristics of Filipinos living in Japan. And I think it inspires more people. And parang you attract positive people if you have that characteristics, diba? Yung buhay natin yung buhay natin sa pagtatrabaho sobrang pressure din. Every day is a challenging day. And then dapat yung vibes natin, ipapakita natin online, is always something that inspires people. And that's something that masasabi ko kay Yushi Miyuki, parang, wow, first time niyo po ba talagang ma-interview? Hindi. First time ka talaga, sir. Hindi ko alam kung paano ko ilalagot yung mga question mo. Kasi na binigay mo, sabi ko, naku, bala na si Batman dyan. Kasi mayroon akong mga possible yung question na binigay mo sa akin, parang, alam mo na yung hindi na ganito yung usually na. No, I actually put there a disclaimer that this is just the possible questions that perhaps I could inject. Para yung parang katangian ng questions that I want you to know. But when I do the interview naman po talaga, it's like, it depends on how you answered it and I just focus on what you answered. Ayun naman, the more exciting na sa inyo, sir, na you brought the question to me na hindi mo naman alam. Mas maganda yung hindi mo alam at the same time, nakakapag kasi bago kami nag-interview ni ma'am, sabi ko, ma'am, usap muna tayo. Tapos yun, usapan namin. Para nakakapag-relax na rin tayo. Sabi ko, relax din si ma'am. Din. Ako din kasi, to be honest guys, I'm not a professional host of a TV show or a talk show, Ako din, hindi ka ako vlogger. Diba? Actually, sorry po, hindi po ako vlogger. Nag-vlog lang po ako. Much better to enjoy life na lang. Yan. Ay, subscribe yung ko. Oo, may YouTube pala si ma'am. YouTube si Yoshi Miyuki. Yan yung pinaka, talaga, part din ng objective natin is, to help small content creators din katulad ko na magtulungan tayo. Sana makakuha tayo ng income sa para i-share natin sa ibang tao yan. Yan yung talagang pinaka-objective natin. Kasi ang dami-dami din talaga na ang gustong-gusto ko na nakikita ngayon sa Meta World. At first, I feel so awkward na parang yung tao na focus lang sa yung paramihan ng followers, ganun. Ako, ginagawa ko yung mga ganun din, yung nakikipag-engage ako. And I really appreciate people who are supporting you with that intention. Pero ngayon po, parang nakikita ko talaga yung mga kaibigan natin sa Facebook na parang they just wanted to help. Like for example, yung tulungan system, yung lalong-lalo na yung mga kaibigan natin sa Hong Kong na mga vloggers, they really go to the hospitals and they really check kung merong mga Filipino doon sa Sunday na mag-isa lang doon sa hospital. And they just, ganun yung mga ginagawa nila. And it promotes, kasi
yung pagbibigay tala ngayon is actually way of crowdfunding so that they can help more people. Kasi Ganon. dito sa Japan, iba kasi ang culture nila. Yes. Don't interview the other Japanese not unless na okay sa kanila. Totoo yan. Tama. Kasi pwede kang kasuhan nila. Kaya ingat-ingat sa mga Totoo. vlogger dito na magpo-post ng ibang mga mukha ng mga ibang tao na not unless na okay sa kanila yun. Totoo yun. Kaya sa mga pasyente natin na as a caregiver, don't push your patients to your life. Ha? Totoo. Bawal po dito na pwede tayo makasukat. Actually, meron akong nakita na nag-ano siya. Pero, hopefully, ayoko din kasing magsabi directly na, uy, wag mong gawin yan kasi baka makasuhan ka. Baka sabihan ako, uy, OA mo ha, 2 months ka pa lang dito. Wala ka pa lang. Pero I know that it's really, really, it's a no-no to post any pictures sa mga Japanese na hindi ka binigyan. Tawag dito na, Kojin Joho. Yung tawag doon, Kojin Joho. Anong ibig sabihin yun? Parang Yung privacy? personal. Privacy nila. Yun yung mga privacy na hindi nila pwede. Oo, kasi kahit nasa mga TV, yung mga news nila ba? Yung mga news nila. For example, lahat ng vlogger dito sa Japan, don't do that ha. Kasi pwede tayong, yung lalo na yung mga kapitbahay mo, pinupost mo pala. Yun, mas lalo yun. Yan na lang. Buti na lang chinek ko talaga yung mga ko. Wala pa naman ako na-post na mukha. Kahit nga mga kamag-anak ko dito. Hindi ko ask first the permission kung okay sa kanila. Kaya ako na nag-ano ko doon sa work ko, ayoko mag-post ng basta yun lang ang post ko. Nakita ko yung mga facilities lang. Like, pinapakita mo yung bed, pinapakita mo yung mga bathroom. Ayun, okay na yan. Diba? Chine-check ko pero talaga. Yung tao mismo, huwag nyo ito post. Diba, ma'am? Chine-check ko talaga yung bahay nyo. So, I was able to review what are your contents po. So, nakakamangha kasi meron naman tayong isang Pilipina na nakakita sa kanyang calling of working as a caregiver at nag-i-inspire. And hopefully po, matulungan din po natin siya na umangat doon sa YouTube channel niya. Just check po ano po yung mga content niya doon. Nag-Bisaya po kayo? Hindi po. Actually, Tagalog talaga ako. I'm born at Quezon City. Wow, Quezon City pa kami. Hello, Quezon City people. Nakabili na rin ako ng condo dyan sa Quezon City. Diba? Kasi so marami palang ganap si ma'am. Nag-i-agent ka din po. Diba? Yes, oo. Kasi income na rin niya sa atin. Kapag nandito kayo sa Japan, you have to be possible income. Possible income na pwede tayong in your own naman. Not in work lang, yan. Kapag may mga time sayo, yan na. Yung mga part-time jobs natin. Kaya kayo, sir, pwede joke. Kung pag-focus naman din kayo. Kaso, yun nga, it takes time naman din. You need to focus din naman sa mga ganyang bagay. Pero kasi masyado na nakapag-focus, wala rin akong ang hirap mag-approach. Oo. Importante lang talaga is kung anong trabaho nagbigay sa'yo ng visa, focus mo yun, i-master mo yun, at kapag gamay mo na yung trabaho na yun, that's the time you're gonna add another job. Kasi, dapat alagaan mo yung trabaho mo na nagbigay sa'yo ng reason to stay in the country. Yeah, yan lang talaga yung iniisip dapat. Kasi, parang ewan ko lang utang na loob is actually not my vocabulary. For me, parang nung bata pa ako, huwag ko talaga ilagay sa utak ko yung word na utang na loob. Kasi isang utang yan, hindi mo mababayaran habang buhay. Oo naman. Diba? So, kasi when it comes to utang na loob, hindi mo na kailangan ibalik yan. At unless siguro yung tao na yun talaga na yun yung focus na may utang na loob. Well, a lot of people might say, grabe ka naman, Frank. Parang sino ka naman, di ba? Walang utang na loob. Yes, wala talaga akong utang na loob ko. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat kung nagtulong sa akin at as much as possible, nagbibigay din po talaga ako ng tulong in my own way. At sinasabi ko talaga, hindi to pang bayad sa utang na loob. Binibigay ko to kasi sobrang pasasalamat. Kasi I really don't want to have that culture po. Kasi nakakawala ng
motivation to help because I don't want to ask for any back. Yung parang igagawa ko to sa'yo, gagawin ko to sa'yo kasi ito yung Babalik gagawin mo mo yun. sa akin. Oo, gano'n. Ayoko ng gano'n. So, I don't want to have that culture. Yes. So hopefully guys, we are inspired with the story of Yoshimi. Basta kapag tumulong tayo, huwag na natin i-ano sa kanila, ikaw may utang na loob sa akin. Diba? Kung Wag nang tumulong ka, ganun. tumulong ka na lang, di ba? Dapat yung expectation mo na lang, oy, tinulungan kita, gawin mo din to sa iba, ha? Ganun na lang. Diba? Yung parang ripple your kindness to other people. Like, natulungan mo siya, uy, wag mo na akong ganun. Yes. Help other people. Magiging successful ka na, help other people. Diba? Ang saya ng buhay pag ganun yung utak lang nun. I'm gonna help you, okay? And then please continue helping other people. And then yung ibang tao Pero, naman mag-help. Diba? yung sarili mo na i-help mo bago yung ibang tao. Kasi hindi mo na may-help yung iba kung hindi may-help yung sarili mo, di ba? Totoo. Oo. So you okay can na yung budget mo, yung yung capability mo para sa sarili mo. At may excess budget ka naman, you can give or share to others din naman. Pero kung wala ka na, huwag mo na may bibigyan yung buong-buo mo. Wala ka na nga eh. parang hindi naman talaga totoong tulong yon kapag kapag yung meron ka iuubos mo sa pag-give. I think it's not a real help. Kasi yung kailangan mo talaga tulungan sarili mo before you can help other people, diba? So you made it as your responsibility. Diba? Yung parang, diba, minsan may mangyayari talaga sa pamilya natin, and then the only thing that we have to do is to use our savings. So talagang responsibilidad mo kasi yung anak mo na tulungan magpa-hospital, mga ganon. But if that would be other people, it's not a help anymore if you use your own, yung kabuuang pera mo na. Ibig sabihin, yung tao na yun, you treat that person as part of your family. Kaya, ganun yung pag-aruga mo sa kanila. So, we really have to define what is responsibility and what is real help. Diba? We have to define those stuff. So, actually, I'm telling those stuff because I also experienced that. Ganun, diba? So, we really had to define what is real help and what is real responsibilities. So, ganun. Ay, grabe talaga yung mga pinag-usapan. Ang dami ng usapan na hindi lang 30 minutes. Yeah, parang matagal-tagal na all over na tayo kakilala. Pero ganun talaga yung buhay bilang Pilipino. Kahit naman, Napaka-friendly natin. And then, one of the thing na napansin ko is, napaka-grateful talaga every time na may makausap ako na Pilipino sa ibang bansa. Talaga. Ibang-iba yung feelings, diba? Yung may hindi mo na-experience, tapos gano'n na na-experience nila. Wow, amazing, diba? Yung parang may kausap ka, tapos, di ba, pupunta ka lang sa grocery, nagja-Japanese, hindi ko naman maintindihan. Tapos ngayon may kausap ako. Like, wow! Di ba? So, actually, that's my most challenged part of being a Filipino here in Japan. I don't know how to speak Japanese, and it's a zero. I'm an alien outside. Pero ang kita, sir, madali. Joke. Mahirap naman talaga. Diba? Sobrang hirap talaga. Sobrang hirap talaga. But anyway, we're not focusing on what are the things that we don't have. We have to focus on the things that we have, and that's the life that we have, and we continue to inspire people here in Frank Talks. And again, Yoshi Miyuki, thank you so much for being my guest here in Frank Talks. And then, of course, we have Julius Guido. Thank you so much for sending. Thank you po, Sir Julius Guido. So if you have any questions, you can just comment. You can just send me a direct message. You know, kahit nga si Ma'am Care Giver Vlog, nag-send din ng message sa akin. I'm so happy po kasi as much as possible, I really put effort in interacting with my viewers and followers po. So, yan, meron po baka gusto ko magpakulab kay Sir Frank. Ang galing-galing niya maging Oy, thank you po. Hindi naman, pwede naman. And of course, guys, I would like to say
Hi to W. Lim Young who is Hello. watching. Hi, Kate Dal. Bless, thank you so much for watching po. And Merlanie Mendoza, thank you so much for watching po. I hope we are able to inspire you guys and continue po sa buhay na positibo, nagpapalift ng ibang, Yan. nakakalift ng emosyon sa ibang tao. So, continue being inspiration Share to to your others. friends, your profile, kay Sir, yan. At sa yung mga nagtatanong about caregiver, you can approach me naman in my caregiver vlogs, yan, anything. Totoo. Kung may mga halimbawa, natatakot kayo, yan, about caregiving, you can approach me naman para magkaroon kayo ng idea how to handle your patients. And then you can actually ask questions that, yung hindi basta-basta na, yung tawag dito, hindi na share publicly, may mga tanong na ganun, especially with the documents, mga ganun. So, you can actually contact Caregiver Vlogs po, okay? Thank you so much, sir, for inviting here. We also have RGM Family Vlog Japan. Thank you so much for watching. Don't worry, guys. This live is recorded, so it will still be in the page, so you can actually review it later. Make sure po na mag-comment at manalo ng 100 tala sa ating live stream. Comment na. Matemasyo. Matemasyo. Okay po. Sabi ni RGM Family Vlog Japan. From Japan din pala. Ayaw untod, sir. Oh, ano yung magandang tanghali? Ayan. Pala dito sa Japan. Nakapagluto ka na po ba, mami? Maayong untod sa inyong lahat. Maayong Udto, yan na. Oo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, so I think we have to continue inspiring people by saying, kabayan, laban lang, at deri sa Frank in Japan, sa mga Bisaya deri, padayon lang. Kabayan, laban lang. Yes, with Yoshimiko, YouTube po, at Care Vlogger, Caregiver. Follow us. Caregiver Vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po Sir Frank in Japan. Share nyo to. Thank you so God bless much. po sa atin lahat. Thank you so much, sir.